DPWH Bicol Regional Director Virgilio Eduarte. Nakikisumaro man sa maugmang pagrukyaw kampanya Francia Fiesta sinda DPWH District Engineers Ramon Anselto Calagos kam 1st Engineering District, Leandro Bizorde kan 2nd Engineering District, asin Leopoldo Varela Jr. kan 5th Engineering District. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Kami po sa LYRR Deca Homes Naga as in Naga Queenstown Realty and Development Incorporated, Uma Hotel and Residences, nakikisumaro sa pagselebrar kang Fiesta ni Inang Peña Francia ngunit na taong 2024. Maugmang Kapistahan Bicolandia. Viva la Virgen! Radio Mindanao Network. 72 taon ng haligi ng makabuluhang pagbabalita at paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Radio Mindanao Network. Mas pinatibay ng mahigit 7 dekadang pagbibigay ng mapagkakatiwalaang impormasyon, serbisyo publiko, musikahan at kasiyahan. Katuwang ang 65 AM and FM radio stations mula Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating patuloy na paglalakbay, ang negasiya ng katotohanan sa pagpapalita ay patuloy na dadalhin ng Radio Mindanao Network. Kami ay mananatiling kasama ninyo sa serbisyo publiko at pagbibigay saya sa loob ng 72 taon at sa mga susunod pang panahon. Anim na pong mga istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RMN, radyo mo nationwide. Ang numero 1 news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Naga. Ito ang DWNX 91.1 Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN. Radyo mo nationwide. Ang oras ngunyan magkakasama sa DWNX FM 91.1 asinman sa AM Band 1296. 5 minutos 30 segundos, alas 7 na. 45. Ini ang bagong programa sa RMN. Naputok sa baleta, makusog, may puwersa. 45. Alas 6:45 sagot alas 7:30 nin aga. 45 minutos ning may init na pagbabareta kay bangan ang multi-awarded broadcasters Ed Ventura and Grace Innocentes. 45. Knockout sa bareta, knockout sa impormasyon, knockout sa NX Chika. 45 sa RMN Naga. Marahay na aga magkakasama, kami po ang sendong mga parabarata. Ako po si Radyoman Grace Innocentes. Ako man po si Radyoman Adventura, inian 45. Headlines. Yun. Sa headlines kan magabarata sa 45, ngunyan pong aldaw nin Miyerkules, September 4, taon 2024. 21 mil ng mga pamilya sa Bicol na apektado kan Bagyong Enteng na tabangan na kan DSWD. Informa kan mga relief goods. Secretary Benor Abalos mabisita sa Mabulo Evacuation Center kanagangoy na aldaw
Madiretso sa banwaan kan kana manasin banwaan kan Kamaligan. Duwang motorista gadan sa pinakahuring road crash sa highway kan Pamplona, Camarines Sur. PNP Chief Romel Marvil masungko sa nagawin na fiesta. Marvil mabisita bilang sarong deboto. Vice Alcalde de Asis kang Naga nag-aantisipar na bago siya ang maluwas sa proseso na magiging kandidato sa pagka-Vice Alcalde kang Naga. 12 ng mga barangay sa syudad nakatapos na kan konsultasyon ni VP Lenny sa paagiban kan ginigibo niyang proseso. Mga taga-Naga nagpipreparar na sa pag-loan pagkatapos na magdeklaran in state of calamity ang LGU uli kan bagyong Inting. Sa luwas ka nasyon, Santo Papa nagabot na sa Indonesia na dominado kan mga Muslim. Sa linya ni Nakarawat, Naoya Inoue na i-defensa kasubanggi ang sayang titulo bilang kampiyon sa Super Bantamweight Division kan boxing. Sa detalyas ngunyan kan mga barata, inuto niya to ang barata sa lado lokal. Kabos na mga local government units digdi sa Kabikolan, kabali ang Naga, Asinman, Camarines Sur, na naapektaran man kan epekto kan bagyong si Enteng, kan nagtalikod na Domingo. Nakakuha na sa Departamento kan Social Welfare and Development or DSWD nin mga maninigong kahon-kahon na mga relief goods para sa mga biktima kan kalamidad. Sa report kan na DSWD Bicol, na mababa sa 21,000 na mga pamilyas o kaagid kan na kulang-kulang 85,000 na individual o mga personas na naapektaran kan bagyong Enteng digdi sa Kabikolan ang nawarasan na kan mga relief goods gikan sa saindang opisina. Ang kanya-kanyang LGUs arog kan mga provinsyas, asin man mga banwaan patin man mga syudad. Kanya-kanyang distribor naman kan kinahon na mga relief goods ali mismo sa DSWD. Susog pa sa nasabing opisina kan DSWD Bicol, nag-abot ni na 7.5 million na pesos na kantidad ni na humanitarian aid na itauna sa Kabikolan. Sa 21,000 na mga pamilyas, nasa 1,929 sa mga ini ang sinasabing displaced asin nagsibiyada sa manlain-lain na mga evacuation centers. Mantang igwaman ni nasa 517 mga pamilyas ang nakisirong sa sena mga paryentes durante kan kasagsagi kan makusog na uran asin man mga pagbabaha. Ang parapahayag kan DSWD Bicol na si Mary Giselle Mesa nagsabi nakabali sa mga nakalaog sa kahon bilang relief goods sa UN food packs. May bagas, may sardinas, may noodles, may kape, asin na iba pa. Igwaman ng pigpapanawang non-food items, asin man na cash assistance ang DSWD. Ang inapod na non-food items, kumpuesto man kan mga sleeping kits, hygiene kits, kitchen kits, asin man family kits. 6 na kilo ni na bagas, ang sedang pigya panao. May 4 na dilatang tuna, iguanin na sardinas, 4 na lata man ni na corned beef. May 5 sachet ni na instant coffee, asin igwa pa ni na instant cereal drinks. And League of Municipalities of the Philippines laban sa probinsya Canalbay sa pagiman ni Pulangi Mayor Adrian Salceda nagapahayag na sufisyente man ang nakuanindang relief goods gikan sa DSWD digdi man sa syudad kang Naga asin maging sa probinsya kan Camarines Sur ipig panao naman kan mga politiko asin man kan mga lokal na lideres at nasabing ayuda gikan sa DSWD. Sa iba pa nga detalyas kan sa tuyang bareta mga kasama, papanginutan mismo kan PNP sa Kabikulan Police Regional Director Police Brigadier General
Police Brigadier General Andre Perez Dizon na pagsabat sa pamayo o sekretaryo kan DILG, Secretary Benhur Abalos sa syudad Canaga ngayon na pagkaaga. Kaibanan sa Alcali Nelson Legacion, DILG Regional Director, asiman an pamayo kan DSWD Bicol tangarig sa baton ini sa Naga Airport ngunya na pagkaaga. Si Abalos sinasabing madiretso sa barangay kan Mabolo, syudad Canaga, orog na sa Mabolo Evacuation Center tangarig panginutan an pagdistribuer kana sa 1,000 na mga food packs asin nasa 3,000 na bulong para sa leptospirosis. Pagkatapos tigdi sa syudad Canaga, madiretso mantulo si Abalos sa Banuaan kan Kamaligan, orog na sa Municipal Hall Covered Court Evacuation Center para magdistribuyor manin kaparehong ayuda, argan na food packs asin man na iba pa, kay bana nadigdi si Governor Luigi Villafuerte. Paghali sa Banuaan kan Kamaligan, madiretso na sa barangay kan Haring Kanaman, Camarines Sur Evacuation Center para magdistribuyor man kana sa 1,500 sa mga food packs kay bana si Governor Luigi. Madiretso na ini sa Camarines Sur Provincial Capital para magpangudto kay banan man girarean Gobernador Congressman El Rey asin man Congressman Migs sa Provincial Capital. Mabalik man tulo sa Metro Manila si Abalos, tangarig mag-attender pa sa iba pang mga kaparehong aktibidad, katakod man giraray ka na padagos sa pag-monitor sa naging epekto kan bagyong si Enteng. Mga kasamaan kabikulan urog na ang syudad Canaga, saro sa mga direktang tinamaan kan bagyo, urog na kan grabing uran na nagresulta kan pagbabaha na sagod ngunyan, igwa pa ni magkaperang lugar digdi sa Naga, asiman Camarines Sur na may tubig baha. Magkakasama babalikan ta ang iba pa mga barata sa pagabadagos kan 45 oro at tsansa na. Ed Ventura asing Grace Inocentes 45. Sa selebrasyon ng ika-12 anibersaryo ng RMN Foundation, katuwang ang RMN DWNX Naga, patuloy po ang ating pagbibigay serbisyo sa publiko saan mang sulok ng Pilipinas. Kaya naman sa darating na September 6, 2024, magsasagawa ng Maria Corina Canoy Feeding Program. Maria Corina Canoy Feeding Program sa RMN DWNX Naga Broadcast Center, de Rosario, Milaor, Camarines Sur. Lubos po ang pasasalamat ng RMN Foundation at RMN DWNX Naga sa lahat ng donors, partners at volunteers na katuwang nito sa pag-aatid ng serbisyo publiko. Para sa mga nais tumulong o maging bahagi ng advokasya, maaari niyong bisitahin ang RMN Foundation Facebook page. RMN Foundation, 12 taon nang nagseserbisyo sa inyo. Where does your power really come from? Power to learn. Power to cure. Power to create. Power to connect with loved ones. Hello? Mom! At Aboitiz Power, we aim to provide reliable and sustainable energy. Powering you and life. Aboitiz Power. We power you. Aboitiz Power, we power you. Gotta have Nature Spring water, naturally refreshing, naturally thirst quenching, fresh clean water, purified. Nature Spring water, oh so right. Nature Spring water, oh so right. Nature Spring Water, kasama mo sa daloy ng buhay. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya, yeah, 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 yeah.
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab-On, bakit makatulong sa charm? Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab-On, bakit makatulong sa charm? Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Bangong makatulong sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang oras ngunyan mga kasama, alas 7:40. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Susog sa pag-aadal, pagsubsob sa trabaho, bakong healthy ang diet asin kulang sa paingalo. Pwede magkulang ang nutrients na saro sa pwedeng maging kausa kan paglangkaw kan blood pressure asin blood sugar, habang enerhiya asin resistensya. Importante ang multivitamins na bakulang para sa enerhiya asin resistensya kundi para sa bilog na hawak. Mag-doctor prescribe Centrum Advance. Ang Centrum Advance igwanin sobra sa 25 nutrients na nagtatabang sa imong enerhiya asin resistensya. Igawin ning lycopene tabang sa pagproteher kan puso, potassium na nagtatabang sa normal blood pressure, chromium na nagsusuporta sa normal blood sugar, as lutein na tabang sa salud kan mata with proper diet and exercise. Todo ang kayod mo para sa pamilya, kaya tamanon ang bilog na hawak, mag-doctor prescribe Centrum Advance. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Ed Ventura as in Grace Inocentes. 45. Balikantaan mga barata. O sa mga parantabay ta, kasabago mga bandang alas 7:16 nin pagkaaga, nagkunog-kunogan daga, nagkagwanin na paglinog. Asin sa pag-verifikar niya to, sa piga-post na report kan FIVOLX mga kasama, sinasabing alas 7:16 mananggad nagtamaan linog. May rarom na 10 kilometros asin magnitude 5.6. Ang location kaini nasa 14.92 degrees north latitude, 122.59 east longitude. Sa may parte kan Quezon. Sa earthquake Google man nagluluwas na nasa 5.2 ang magnitude initialmente. 159 kilometers from Tanay, Rizal mga kasama. Aramon taan dagdag na mga barata ang unyan hali sa mga pagiriba. Radyoman Report. 24.5 milyones pesos na Quick Response Fund gagamiton dakan City Hall sa mga apektado kan bagyong Enteng. Radyoman Mike Marfega sa detalyes. Nasa 24.5 milyones pesos ang Quick Response Fund kan lokal na gobyerno kanaga na hugutan in panggastos para man sa mga immediatementeng tabang sa mga apektado kan bagyong Enteng na nagkausan in pagbaha digdi sa Ciudad Canaga. Sigun ki Mr. Frank Mendoza, Budget Officer kan City Hall, sabit ng kanila liyo ang 30% kan Calamity Fund na pwedeng gamiton kung iguan in deklarasyon in state of calamity sa syudad. Suzuki Mendoza, gagamiton ang pondo para man sa relief goods na i-distribuer sa mga apektado kan bagyo, kabali ng maligdi, kung may mga materyales araw, asin iba pang pangay po depende sa rekomendasyon kan CSWDO. Uyan, parte kan paig dyan ni Mr. Frank Mendoza. Ang QRF kang Naga City as of now, dahil manahero yan from January up to the present, nasa 24.5 million. Ito pong pinagibong deklarasyon kang Sangguniang Panlungsod na may state of calamity sa Naga. It unlocks the QRF, Quick Reaction Fund. So sa ngunyan, pwede na itong magamit for, let's say, relief, purchasing relief goods, as in iba pang mga immediatamente pangangay po kang mga nabiktima kang na typhoon na Enteng. So yan, QRF na 24.5 million
Yun na yung kabilugan kang QRF. Okay. Igwa pang iba, itong 70% ginagamit ito sa mitigation, rehabilitation, mga drainage. Pero ining ko yan, ining 30% talagang di yan pigihiro for situations na araw kaning panahon na ni. Okay. Para po sa planong nagagastos po itong fund nito? Actually, pigahalat, kaulay ko na si Social Welfare Officer si Ma'am Bell. Pighalat ko lang si purchase request nila. Duman kita mabasi ko na si Barbara Calon. Partiyan kan mga pahayag ni City Budget Officer Frank Mendoza. Dagdag na informasyon na kung sa nung radyoman, Mike Marfega, Tatak, RMN. Ed Ventura as in Grace Inocentes, 45. Sa iba pa nitong barata sa lado lokal sa 45, gadan ando ang mga motorista kasudmang pagkahapon sa pinakahuring road crash na nangyari sa Kalaban kan Maharlika Highway sa akop kan Barangay San Gabriel diyan sa Banuan kan Pamplona, Camarines Sur. Anas dead on arrival sa Bicol Medical Center ang mga biktima na nabisto sa ng Jenny, 39 anyos, backrider kan single motorcycle, asinman ang 29 anyos na driver na si Eric. Andua anas mga residentes kan Barangay kan San Gabriel, Pamplona, Camarines Sur. Hali sa pagkikipaglubong kan sedang kapamilya ang nasabing mga biktima. Nagdadalagan ang motorsiklong pinagmamaneho ni Eric. Alagad ini walagad kinakan ang linya kan na truck na kasabatan kan na motorsiklo. Naging kaos sa tangani magkaigwanin head-on collision. Involved ang truck na Isuzu Winda Band na may plate number ZVQ 1043. Pigabistoan na driver sa alias ng Ruel na tagaduman sa Nueva Ecija. Napagadaman ang nasabing truck nagdadalagan gikan sa Naga asin pasiring duman sa Metro Manila. Mga kasama, piglalauman na maabot sa syudad Canaga ang pinakapamayo kan Philippine National Police sa Nasyon sa paagi ni PNP Chief General Romel Francis Marbil. Nakatalaan nining mag-abot sa mismong kaaldawan o kapiestahan sa syudad Canaga urog na sa gigibon na fluvial procession. Sa informasyon si Marbil, saro palan sa haluyin ng deboto kan patron kan Kabikulan, Nuestra Señora de Peña Francia. Apwera ki Marbil, igwa pa rin mga rilangkaw opisyal kan Philippine National Police ang piglalauman na maabot digdi sa syudad Canaga. Day pa malinaw kung mismong saro ini sa malunad sa pagoda o kung iguanin sa paradong baroto na gagamiton tangarig maging parte kan na taunan na fluvial procession na nakatala na gibon sa maabot na fet sa 21 kan bulan na si Chamre. Katagod kani pigsyerto man kan lidrato ni Police Provincial Director Colonel Virgilio Olalia Jr. na interong papasiguro ngunyan ang seguridad sa syudad Canaga sa mga pagtaraid na banwaan katakod kan selebrasyon kan fiesta sa syudad Canaga. Kasabay digdian pagkakaigwan ng mga checkpoints sa mga boundary asin mga lugar mayormente sa kalabaan kan National Highway palaog digdi sa syudad Canaga. Sigun pa ki Olalia, nakalatag na ang mga security preparations kan Philippine National Police apwera ni kan bastanting numero na nakatala ni tao sa syudad Canaga na magiging parte kan police force sa maabot na fiesta ngunya na si Chamre. That portion was brought to you by Centrum Advance para sa extra resistensya at proteksyong pang buong katawan. Take Centrum Advance every day. Ed Ventura as in Grace Inocentes, 45. Radyoman Report. Danyos kan Bagyong Enteng sa sektor agrikultural nag-abot na sa 25 milyones pesos ang kantidad sa laog sa Nakang Naga. Radyoman Paul Lupapa sa detalyes. Nagpakol sa labi 25 million pesos ang kantidad kan destroso na pigwalat ni Bagyong Enteng sa sektor ng agrikultura sa siyudad Dinaga. Ini pangenot na resulta kan pigibong assessment kang City Agriculture Office na pigsumiter sa opisina kang City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC.
na iyon enkargado na magbilog din report panangod sa epekto kan kalamidad sa syudad din Naga susugdaman sa deklarasyon kan state of calamity digdi. Segun kay CDRRM Officer Ernesto L. Camel, ang 25.8 million pesos na kantidad ng destroso sa mga tanuman sa syudad, kompuesto ng 23,104,200 pesos na perwisyo sa paruyan, as in 2,747,000 pesos sa high value crops. Tigsabi pa ni El Camel, igwa maning nanotaran na destroso sa maisan, alagad padagos tayo ng tig-aaram kang City Agriculture Office. Apwera pa sa agrikultura, dahil naman tigigilid kan CDRRMC ang posibleng danyo sa mga eskwelahan na madepende man sa assessment kan Department of Education sa Naga kung igwaman. Daw gunyato ang parte kan payag ni El Camel manong digdi. Sa ano po sa Paroy, nasa 23,104 ato 23,104,200. Sa high value crops po 2,747,000. Kasi di ba po yan si mais. Si mais po kita po parang agriculture. So yun po yan as of now, pero madagdag pa po ni dahil sa hiwas dahil patatapos kan sa agriculture bisitahon. So as of now po wait na sa 25 million ang tadanyos. Parte kan payag ni El Camel pamayo kan CDRRMO sa syudad ni Naga. Dugang nabareta sa lado lokal, Radyoman Paulo Papa Tatak, RMN. Radyoman Report. Padagos kita sa iba pa diatong barata sa lado lokal sa 45. Naandi si para na subot ni Vice Alcalde Cecilia de Asis kan Ciudad Naga na bago siya ang maluwas na magiging kandidato sa pagka-Vice Alcalde kan Ciudad Naga kan bagong bilogo na Team Naga ni dating Vice President Len Robredo basado man sa nagabadagos na konsultasyon. Sa pinagapaabot na informasyon sa DWNX, nagandam na ang Vice Alcalde sa magiging resultado kana sinambit na proseso. Ang paglaog kan pangaran ni Congressman Gabi Bordado kan Tercer Distrito kan Camarines Sur sa sinambit na proseso. Piga tutubudan na may epekto man sa posibleng pagkandidata pa ni De Asis. Enot na kayang nagsabi si De Asis sa mga entrevista sa Sayakan Media, lalong-laro na kan DWNX, na ansayang lealtad yaon ki Alcalde Nelson Legasyon daw apangani magkandidato ang dating Vice President kalaban delegasyon sa pagka-Vice Mayor kang Naga. Committed na siya ki Legasyon. Biglang pigimuntangon niya delegasyon ang kargong congressman kan Tercer Distrito. Asin nagaluluwas na mawalat si De Asis. Si De Asis nagtaram naman na kung dahil siya makaluwas sa proseso bilang Vice Mayor dahil na siya makandidata pa. Iyan, afor na lang kung dahil man magkambyo ang desisyon ni Legasyon sa maabot na pirlian. May mga huring-huding man na kung si Legasyon biglang magkibrada kang desisyon asin maglaban ko mo alkalde kang Naga, yaon man ang halangkaw na posibilidad na si De Asis makandidata pa bilang katandem kaini. Ang tandem na Robredo Bordado, sinasabing halangkaw ang posibilidad na mangyayari ng gad. Mantang ang dua pang mga konsyales kang Naga na nagbali sa proseso sa pagka-Vice Mayor na sinda Uying Rosales, asin man Jesse Albios, muadig maguros bilang konsyal giraray kang Naga kunday makaluwas sa proseso. Mientras tanto sa ginigibong konsultasyon ni VP Lenny, natapos na kaini ang 12 mga barangay gikan sa 27 barangay kang Naga.
Alagad pinag-suspender mo na ang pagbabaragos kan sa ilang konsultasyon. Minhulikan kasibutan sa pagtabang sa mga naging biktima kan bagyong si Enteng. Digdi sa laog kang Naga. Susog sa biga palawas na notisya kan dating Vice President sa sayang FB page. Magpabaragos man ang sinambit na proseso asin man konsultasyon sa petsa 11 kan bulan na ini. Maging sa simana kan kapiyastahan, dagos man graray ang sectoral consultation afuar na lang sa aldaw kan traslasyon, asin man sa aldaw kan fluvial, Sabado iyan, asin man sa aldaw kan kapiyastahan, Domingo. Mawot kan dating Vice President na matapos sagod sa petsa 29 kan bulan na ini ang proseso, tagani makabilog na kan sayang linyada. Enot nang ginibuhan kan konsultasyon ang kalawag asin nagsunod ang barangay kan San Felipe digdi sa syudad ni Naga. Pagkatapos na ipasirarom sa state of calamity ang syudad Naga, basado ni sa resolution number 2024-474 na panday kan nakaaging fet sa 2 kan bulan na Setyembre ang mga taga syudad Naga, empleyado sa gobyerno asuman pribadong establishmento nagaabang nangunyan kan magiging guidelines asin man polisiya katakod kan posibilidad na sinda magkwalifikar sa pag-avail nin calamity loan kun bakong sa SSS, GSIS o Pag-ibig. Ang mga empleyado na nagahapot ngunyan kun baga pwede na mag-avail kan na sambitan na calamity loan, nagahalat pa ngunyan kan guidelines kan na sambitan mga opisina kan gobyerno. Kasi kaya pag ang sarong lugar ipinasirarom sa state of calamity, kwalifikado ang mga ini na mag-avail nin calamity loan sa social security system. Para sa mga nasa pribadong sektor, asin man GSIS kuna sa gobyerno, asin pwede pa mag-avail nin calamity loan sa Pag-ibig Fund. Radyoman Report. BFP sa Camarines Sur naging matriunfo sa pagtabang sa mga binahang barangay sa probinsya. Niluhuliman kang nag-aging Enteng or bagyong Enteng. Radyoman Manny Basa sa detalyes. Kasama lansar kan Bureau of Fire Protection sa probinsya ng Camarines Sur sa pangenot ni Fire Senior Superintendent Attorney Hyacinth Grajeda ang alert teams sa gabos na fire station personnel sa mga banwaan sa probinsya ng Camarines Sur. Iniman hulikan na grabing baha na dinarakan na nakaging bagyong si Enteng. Base sa report asin status, naging katuwang sa mga rescue operation asin pag-asiste sa mga residentes ang mga personal asin opisyal kan Bureau of Fire Protection Camarines Sur. Ang nabanggit na lakdang na pang nasyonal na approach kan BFP, iyo ang programang Uplan Paghalasa o ang lakdang na makisumaro sa pagtabang sa gabos ng mga apektado kan bagyong o kalamidad. Sa partikan na Pamplona, Camarines Sur, nagtubog man sa tubig asin naglatag ng responding team ang grupo ni SFO3 Ronald Tumbado, Fire Marshal, asin nagpasada sa nasampangkit na nabahang barangays, iyo ang poblasyon San Rafael, Part Cantambu, asin iba pa para man sa nasampangkit na Oplan Paghalasa. Basado sa report, mayo man casualty sa lugar, ulikan bayanihan na sistema kan mga ahensya kan gobyerno, kaibang ibang grupo nasa munisipyo ang DMDRRMO, PNP, Barangay Council asin Bureau of Fire Protection. Kasama mo sa BFP, Camarines Sur, Konsentong Radyoman, Manny Basa, Tatak, RMN. Radyoman Report. Oras ngunyan mga kasama, alas 7:55. That time check was brought to you by Land Bank. We help you grow. Kalusugan at kagalingan ng bawat buhay ng Pilipino. May malasakit sa kapwa-tao, produktong kalidad ang ipinangako. IPI, gawang alaga. IPI, mahusay matapat. IPI, mapagmalasakit. IPI, wellness or passion. World
Connect congratulates Marison Bihino of Naga City, our latest visa grantee to Germany. Aramon kung paano man kamo makapag-Germany sa paagi kan World Connect. Get a chance to obtain an EU Blue Card, granting you the opportunity to live in any European Union country. We also have pathways to New Zealand, UK, Australia, and Canada. Visit World Connect Naga, 2nd floor, Avenue Square, Magsaysay Avenue, Naga City. Text or call 0998-865-2746. 0998-865-2746. World Connect is a proud member of International Education Consultants Alliance of the Philippines, or ICAP. World Connect, celebrating 17 years of service to the Filipino. We'll get you there. World Connect. Ed Ventura as in Grace Inocentes. 45. RMN Flash Report. Unwanted na si Alice Go, mga kasama na arestar na duman sa Indonesia. May flash report kayan si Radyoman Elmer Abad. Go ahead, Radyoman Elmer. Salamat Radyoman Ed, Radyoman Grace. Mga kasama, pirang minutos pa sana nakakalihis. Naglaog na po ining flash report dispatsuhali duman sa Tangirang, Indonesia, na sinasabi kan mga autoridad kan Indonesia na nadakop na ining puganting si Alice Guo na dating alkalde kan Bamban Tarlac. Sinasabi sa report na sa ngunyan ang mga autoridad kan nasyon kan Indonesia nakikipag-coordinar na sa mga autoridad kan Pilipinas kung paano maitatransportar pabalik sa Manila ini si Alice Guo. Mientras tanto, sinasabi pa sa report na sa ngunyan nasa kamot na kan mga authorities kan Indonesia sin ang mga koordinasyon pinagigibo na kanganing tamang proseso na magibo sa pagtransportar pa buwelta digdi sa Pilipinas. Ini mga kasama ongoing na pangyayari duman sa Indonesia, pinpointed in Tangirang, Indonesia, kung hain isinabi na dyan nagtago ini si dating alkalde Alice Guo kan Bamban Tarlac. So mga mapandetalyes na gayo, alagad pinagkukumpirmar lamang kan Indonesian authorities asin kadagos ang koordinasyon sa mga autoridad kan Pilipinas. Okay? Radyoman Ed, Radyoman Grace, yan ang buti natin ipaabot mo yan. Flash report, Radyoman Elmer Abad, Tapa, Arimed. RMN Flash Report. Mabalos Radyoman Elmer Abad sa Flash Report dapit sa pagkaka-arestar na ki Alice Guo duman sa Tangirang, Indonesia. Barata ngunyan sa luwas pa kan Pilipinas gikan man sa Indonesia. Si Santo Papa Francis nagabot na sa Muslim majority Indonesia kasudma para man sa apat na aldaw na pag-tour kaini sa ibang mga nasyon kan Asia Pasifiko. Ang Indonesia dominado kan mga Muslim ang kagabsaan kan populasyon. 85 or 87% kan na populasyon kan Indonesia o nasa 242 million anas Muslim, mantang mga 8 million sana ang mga Katoliko. Sa sarupang bareta sa luwas kan Pilipinas, nasa 51 an nagadan sa missile strike kan Russia na nagtama sa syudad kan Poltava sa central Ukraine. Natabaan ng Military Communications Institute asin katain na hospital kunain kabalis nagadan ang mga soldados asin sobra sa 200 man ang nairido. Dahil pa nakapagtago ang mga tao sa lugar matapos ang pagtanog kan air raid alarm kung kaya nagkagaradan. Siniguro man ni President Volodymyr Zelensky na sindang papabayadon ang Russia sa ginibong ini. Salang pangapudan ini sa mga kalyadong nasyon na dagdagan pa ang air defenses para maproteksyonan ang sa indang nasyon. Sa Karawat, material fong na-defensa kan Japanese superstar na si Naoya Inoue ang sayang titulo bilang kampiyon sa Super Bantamweight Division pagkatapos na daugon niya sa pagimanin technical knockout. Sa ikapitong ornada, ang kalaban na Irishman na si TJ Duheni Kasubangi. Ginibuan kawat sa Ariake Arena duman sa Tokyo, Japan. Nagkaigwani na injury sa sayang likodan ang nasabing Irishman. Pagkatapos na surusog itihon in magugusog na suntok ni Inoue sa sayang bodega.
nagkikilay na naghabo sa kawat ang nasabing Irishman. Sagod na ini maibaba sa ring, siya pinag-aalayan kan sayang mga pag-iriba. Tinambakan kan Barangay Ginebra and NLEX Road Warriors already 1991 sa nagpapadako sa PBA 49th Season Governors Cup. Nanginuto sa Kapanganan kan Ginebra si Stephen Holt na nag-record 26 points, 11 rebounds, asin man 6 na assist sa kawat na ginibo sa Smart Araneta Coliseum. Nagambag man 20 puntos, 8 rebounds, 4 na assist, 2 steals, asin 2 steals si Maverick Ahan Missy, mantang igwani 19 points si Scotty Thompson na 9 puntos man na nai-record ni RJ Abarrientos. Asin maiba pa. Gikan sa pagpuon pa lang, kapot na kanina braan Kalamangan, kunain, magpuon sa last quarter, nag-abot sa 33 points ang sa indang naging Kalamangan. Pig-umaw man ni Niebra head coach Tim Cone ang sindang Parakawat, ninuli ka ni pinaling kaning tibay. Iguanin tulo ng gana asin 2 daogan NLEX para tapuson ang enot na round kan kampanya sa Group B, mantang ang Ginebra iguanin 2 kapangganahan asin 2 daog. Iyan po ang kataripunan kan mga barata sa 45 ngunyan daw nin Miyerkules pet sa 4 kan Setyembre 2024. Nagpaabot kan mga barata Radyoman Mike Marfega, Radyoman Manny Basa, Radyoman Paulo Papa. Sa technical side, Radyoman Ed Espiritu. Kami po ang sendong mga parabarita. Ako po si Radyoman GI. Ako man po si Radyoman Adventura, ini ang 45. Adventura as in Grace Inocentes. 45. Anim na pong mga istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RMN, Radyo mo nationwide. Ang numero 1 news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't-ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Naga. Ito ang DWNX 91.1 Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN. Radyo mo nationwide. Oras ngunyan mga kasama sa DWNX FM 91.1 asin man sa AM Band 1296 alas 8:05 na.